For today's mini vlog, babiyahe na naman si Johannes papuntang Canada. Hindi nga pala makakasama si John kaya malungkot siya ngayon. Pagdating ko nga sa airport ay nag-check-in kaagad ako kaso nga lang nagka-problema sa passport ko. Kaya nagpa-assist lang muna ako. Pagkatapos ay pumunta na kaagad ako sa terminal at chinek ko kaagad yung flight details ko. Guys, nakalusot ako sa security. Yan ang advantage kapag may TSA pre-check ka na. Mabilis ka lang makalusot sa security. Our flight time will be approximately 2 hours and 42 minutes. May layover nga pala ako sa Texas ng 46 minutes. Pagka maya-maya nag-serve na sila ng meal. Nakatulog kasi ako kanina nung nag-offer sila ng food kaya ito na lang yung natira sa akin. Pagdating ko sa Texas, ayan, hinanap ko lang yung terminal ko kasi hindi kasi siya nakalagay sa boarding pass ko. Sana nandito lang sa building na ito kasi 40 minutes lang yung aking layover. Oh my God, mahuhuli na ako. Sorry. Unfortunately, nasa kabilang building pa pala yung terminal kaya sumakay muna ako ng SkyTrain. Sakto talaga pagdating ko dito sa terminal, boarding time na. Nasa halos 4 hours lang pala ang biyahe from Dallas, Texas to Canada. Ayan, excited na ako. Guys, nasa Canada na ako. Nasa Canada na tayo. Ang lamig. Nasa Canada na nga tayo kasi sobrang lamig. Paglabas ko nga ng eroplano guys, una kong napansin ang napakagandang airport dito sa Canada. Alam nyo marami na akong airport na napuntahan sa buong mundo at isa itong YVR International Airport. Sa masasabi kong pinagkagastusan talaga nila ito guys. Oh, napakaganda ng kanilang mga pa-design dyan. So picture muna. Picture dito, picture doon muna si Johannes. O diba sa airport pa lang guys, mamangha ka na talaga. Siyempre dadaan muna tayo sa immigration. Mabilis lang pala yung process dito. Hindi mo na kailangang pumila ng mahaba. May kiosk lang sila. And then meron ka ng ganyan. Ipapakita mo lang yan pag mag-exit ka. Susunduin nga pala ako ngayon ng aking kaibigan. Pero bago yan, kukunin ko muna yung luggage ko. Mabuti na lang at lumabas ka agad yung luggage ko guys. Eto na. Ayan, palabas na ako guys. Palabas na tayo. No, I can carry this. I'm okay. No, you're okay. Thank you, Alex and Anthony. Thank you very much. Alam nyo, may pasok pa yung kaibigan ko. Sumaglit lang yan dito sa airport para sunduin ako. Hi, ateng! Nandito na kami sa Canada. Yan ang kaibigan kong si Anthony. Dati, pangarap lang namin na makapunta sa ibang bansa at ngayon natupad na. Ang sweet talaga ng kaibigan ko. May pa-welcome pa na Jollibee. Alam niya kasi na malayo yung Jollibee sa bahay namin kaya hindi ako masyadong nakakakain ng ganito sa Amerika. Ayan, so iinitin ko lang ito. Kakain lang ako and then matutulog na ako kaagad dahil marami pa kaming pupuntahan bukas. Ganda ng kanilang kitchen, guys. Sit Canton for breakfast. Creamer natin, powder sa Pilipinas. Yes. Ang breakfast namin. Pancit Canton with egg. Ayan na. Nakakatawang isipin lang yung mga pagbabago sa buhay namin. Dati 3-in-1 lang kami sa Pilipinas. Pero ngayon dito sa Canada, ayan, pa-brewed coffee na. Hello. Parang for ano lang. Para masabing aesthetic lang mo. Tingnan mo, oh. Hindi mo na... Hala guys, ganyan talaga pag may bisita. Kunyari aesthetic siya. Pero I like your apartment. Pero 3 years na daw to ha. Pang 3 years na pero Yes, ano talaga. Na-maintain mo ang kalinisan. Congrats. No, 'di ba guys? Tapos ikaw na magtimpla. oo. Hi guys, good morning. Ayan, room tour tayo, house tour. Nakabili na ako ng unit dito sa Centurion. Ayan, hala, mag-ano tayo, house tour, room tour. Gusto ko dito kasi malapad ang kanilang elevator. Hala, excited na ako sa nakuha akong unit. Okay, so, alaka, may ref na. Ayan guys, oh. Ay, may pintuan na pala. Ginawa na nila. Oh. Guys, ayan, mayroon ng ref na, ayan, 2-door. Ayan. Uy, may mga food na rin. Yeah, bini.
Tapos may dishwasher. Oh, ito yung courtyard. Ayan. So, dito tayo. Ay, ganda. Uy, ang lamig! Hala, ang ganda. Oh. So, pwede kang maglagay ng upuan dito. Oo. Yeah. Hala, ang ganda, guys. Ito pala yung sabi mo, Bex. Gym yan. Gym? Yeah. Dito. Wow. Oh. Tapos pag nilalamig ka, Mm-mm. heater. Hi guys, tara tuloy tayo. Ito yung aming bagong bahay. Nandito yung bathroom. Ganda ng bathroom guys. So, Washroom madalas ang ang sabi tawag nila. sa kanya. Washroom pala. Siyempre, eme lang. Hindi po ito bahay namin, guys, or apartment. Ito po ang bagong apartment ng aking kaibigan na si Dr. Francel. Lilipat na kasi sila dito from Nova Scotia. Ayan, so ipapasilip lang natin sa inyo ang ilan sa mga parte ng kanilang apartment. Ito ay isang typical apartment, or ano ba tawag dito? Condo? Condotel? Oo, guys, nasa 2,000 Canadian dollars. Ayan, ang monthly nito. Ayan, may mga built-in na po dyan guys na mga washer, dryer, ayan. Meron na rin siyang stove, meron na rin ref, and then, ayan, tignan ninyo guys. Napakaganda ng kanilang kitchen, diba? Tapos meron na rin microwave oven, diba? Kumpleto na talaga dito guys. Yung mga bahay dito or apartment dito, nagre-range daw ng 1,500 to 2,000 Canadian dollars. Mga ganyan na siya kaganda. Diba? Ayan, ang ganda ng view. Tapos, usually sa mga bahay dito, meron na talagang heater kasi of course, meron silang winter dito. Pero alam nyo, inopen ko kay Jan na gusto kong magkaroon ng property din dito sa Canada. Hopefully, one day. So, ito na nga guys. Pupunta lang kami ngayon sa White Rock. Pero bago tayo mag-ikot-ikot at mag-picture-picture, kakain muna tayo. Dito sana kami kakain sa The Boathouse Surfside Grill. Kaso nga lang, wala na silang reservation. Fully booked sila. Kaya dito na lang kami sa Indian restaurant kumain. Ayan yung mga in-order natin. Masarap din naman siya in fairness guys. Pagkatapos niyan ay magpipicture-picture na sana kami. Kaso nga lang, mali pala yung nasuot ko na damit guys. Kailangan pala naka-puffy jacket ka at mga ilang layers guys. Kasi sobrang lamig talaga. Alam nyo, tiniis ko na lang yan guys para makapag-reels ako, makapag-picture ako. Sabi ko, sana nagdoble ako ng jacket or nagtriple ako ng jacket. Ayan, tiis na tiis talaga ako dyan. Suspect. Pumunta ng Canada pero di sanay sa lamig. Ayan, nanginginig. Kaya bumalik na lang kami ng apartment guys. Siguro nasa below 0 degrees ang lamig ngayon. Dumaan na pala muna kami dito sa Korean store guys. Plano kasi namin na magsangyupsal sa Christmas Eve. Kaya bilhin lang natin yung mga kailangan natin dito. Iba talaga pagka nakakubra ng 13th month. Biniro ko si Anthony. Sobrang puno kasi ng kanilang rep guys. Pati sa freezer. Tignan ninyo. Sabi ko kakakobra lang ata nito ng 13th month pay. Pero kagaya sa US guys, wala rin palang 13th month pay dito sa Canada. Akala ko meron guys. Nagluto na rin pala kami ng adobo. Si Anthony pala ang nagluto. Okay na to. Pagkatapos namin mag-dinner, sinundo lang namin yung aming kaibigan na dito sa airport. Sila ay taga Nova Scotia, lilipat lang sila dito sa Vancouver. Yan nga pala si Francel at si Rusty. Namuntik na palang hindi kami magkasya sa sasakyan. Nahirapan pa kami kung paano ipwesto ang mga maleta. Pero wala sa sasakyan. After. Oh, let's go eat. You guys, kahit dito sa Canada, nagluluto pa rin kami ng toyo. Ayun, sarap ng danggit. Ganda ng view natin, Ganda ng mga bahay pala doon, Wow. Kahit saan sa mundo, hindi nawawala ang tuyo, Bex. Hindi nawawala. Sana hindi tayo batuhin ng mga kapitbahay. Hi, good morning. Kain tayo, guys. Tuyo. Ang crunchy niya. Kaya ako ng snow.
Meet my new friends, Diane and Marlon. Shout out. Shout out. Ito na guys, kasama ko ang aking mga kaibigan na makakakita na ako ng snow. Ito talaga ang pinunta ko sa Canada. Hindi talaga yung mga kaibigan ko. Yung snow talaga. Ayan, so pinahiram lang nila ako nitong tinatawag na compass. Ayan, papunta lang kami ngayon sa train station. Malapit lang yung train station dito sa bahay ng aking kaibigan. Ayan, so check muna natin yung balance kung may laman pa ba. Kasi dito lang yan niloloadan. Paano ito check? Yung balance. Ano gusto niyo? Tapos i-tap mo siya. Itatap mo. So check natin kung may balance pa yung ano ni Dayan. Ganyan lang? Yeah. So how much pa? How much? $8. $8. Pwede pa So, yan siya. Or dagdagan lagyan natin. Ako na magbayad. One zone. Sobrang bait ng mga bago kong nakilalang kaibigan na si Dayan at Marlon. Shoutout sa kanilang mga kapamilya dyan sa Gapan, Nueva Ecija. Tinuruan talaga nila ako dito guys. Sila yung parang naging tour guide ko na rin dito sa Canada. And then, At pagkatapos naming mag-load nga sa Compass guys, papunta na tayo ngayon sa train station. Train station na pala ito, no? Ayan na yung train guys. First time ko makasakay ng train dito sa Canada. At kung mapapansin ninyo, wala masyadong pasahero. Hindi siya sikan kumpara sa ibang train station. Pero of course, siguro dahil hindi ito peak hours, mamaya magigsiksikan din siguro ito. Ayan. So, video dito, video doon, picture dito, picture muna doon ang ginagawa ni Johannes. Kasi first time mo yan, Zay. Pang document. Dumating na sa monumento. Mahahaba yung escalator nila. Ayan, so tatakbo lang tayo. Hinahabol lang namin yung Seabus, guys, dahil lalarga na siya in 3 minutes. Nasa 15 minutes yung biyahe ng Seabus pala guys, papunta sa Lonsdale Quay. At pagdating doon, sasakay na naman ulit kami, papunta sa Grouse Mountain. Ala, excited na ako guys sa makakita ng snow. Ay, ayaw. Tap mo. Ayaw mag-tap? Hindi ko na talaga kaya ang lamig guys. Kaya sabi ko mag-coffee na muna tayo dito sa McDo. Coffee muna tayo habang hinihintay namin yung Uber ride. Ayan na guys, umuulan na. Puntahan lang natin na sila sa amin guys. Vancouver, it's always raining. Rain cover. Kaya pala rain cover ang tawag ng iba sa Vancouver. Kasi madalas pala ay umuulan dito. Kaso nga lang bad news guys. Pagdating namin sa Grouse Mountain, hinarang kami ng guard. Dahil sa sama doon ng panahon, close sila ngayon. Yeah, sorry for that. We're taking you there. We're taking Take a turn around from there. Hala. Oh, where are they? Yeah, ay tawagan mo muna sila. Sayang yung pagpunta namin ngayon, sarado pala sila, balik na lang tayo. Nandito na kami ngayon sa Grouse Mountain, kaso nga lang, ayun na sana yung gondola oh. Close po siya ngayon. We are not open. Okay? We will open tomorrow. Sumakay na lang ulit kami ng bus, pauwi ng bahay. Biglang sumama din kasi yung aking pakiramdam. Kaya pagdating sa apartment, nagpahinga lang muna ako ng very light. Habang si Dayan ay nagpe-prepare nitong pang dinner namin. Magsasanggipsal kasi kami ngayon. Ayan guys, oh. Merry Christmas everyone! Merry Christmas! Merry Christmas! Isusuot ko na rin pala itong binigay na medyas sa akin ni Rusty kasi sobrang lamig talaga guys. Thank you so much guys sa pag-asikaso. Ayan sila po yung naghanda guys ng aming dinner ngayon. Ayan, dito lang tayo sa labas magluto guys nitong ating pork. Ayan, para hindi masyadong manimaho sa loob ng bahay. Merry Christmas everyone! At pagkatapos namin kumain, ito guys, binigay ko na rin yung aking mga regalo na malong sa aking mga kaibigan. Sana bukas maganda na ang panahon para gagala ulit kami. Abangan niyo ang next vlog natin. Thank you so much for watching. Bye for now!